ko lang kailangan makita kasi bawal sila. Remembrance sa Chika Cheese. Parang ito yung lugar kung saan kami nagkakilala ni Ex. Yes, I think bago na ito. 2014, 2016, nandito ako sa Chika Cheese na to. Dito ko nakilala si Ex. Pero ang laki ng pinagbago niya. Meron na siyang slide. Ayan. Ang laki ng pinagbago. Hello everyone. Okay. Update live tayo. Kanina, Ramadan, di ba? 1 week na. Todo max luto. And then, konting pahinga. Maglalaba. Then, sampay. Bantay ng bata. Then after mga 9:30, kahit ayaw mo lumabas, walang ka choice. Dahil alaga mo ay bata, sasama ka talaga sa palaruan. So, kakauwi namin lang. Time check is almost 12 a.m. So, good morning sa Pilipinas. Kain kami. Bumili kami ng pizza. Yan. Ito na yung hapunan natin. And gatas. Maganda raw yan bago matulog. Yes, live update. Kahit ayaw mong sumama, basta may alaga kang bata, wala ka talagang choice. Pagod ka sa pagluluto, pagod ka sa paglilinis, naghatid ka ng bata sa umaga, no choice ka kundi sumama. Yan yung buhay dito sa Saudi Arabia bilang nanny. Swerte yung amo mo kung marunong ka talaga magluto. Hindi ka pakakawalaan. Katulad ng nangyayari sa akin ngayon, medyo struggle akong makauwi. Gusto ko nang umuwi pero medyo ang hirap pakiusapan pero ginagawan ko ng paraan para makauwi ako. Ngayon, pang 1 week ko ng Ramadan, nakakapagod sobra kasi pumapasok pa yung mga bata sa school. Sinong relate dito ng mga kadama sa Saudi Arabia na gumigising ng 8 a.m. maglilinis, may alaga ka pang 4 na taong gulang, and then diretso luto ka na. Ay, grabe, ang hirap mo ng Ramadan. Pero no choice kay ito pinili mong bansa. Kaya lahat ng gustong mag-Saudi, talagang think 10 times bago ka pumunta rito. Kasi hindi biro ang pagpunta rito sa Middle East. Walang pahinga. 2 taon ka talagang puro trabaho. Yung katawan mo bibigay na. Pero wala kang magagawa kundi gumising pa rin sa umaga kasi ito lang yung way mo para mapakain yung pamilya mo sa Pilipinas. And yes,